Okay, magandang umaga po sa ating lahat at heto na nga no, trending na trending yung patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte, yung whistleblower na inakusahan itong si VP Sara na di umano ang Pogo at itong mga drug dealer raw ang nag-campaign donor raw dito sa 2022 campaign ni VP Sara. At heto, ipapatunayan natin dito sa vlog natin na marami pong mga inconsistency itong si Madriaga. Okay? At ipapakita rin natin yung nagpa-interview itong attorney at lawyer ni Madriaga na marami ring mga nakikita nating mga sablay na mga sinasabi. Okay? Nakakatawa nga eh. Yan po ang mga topic natin ngayon kasi po pilit talaga nilang sinisiraan itong si VP Sara kasi alam naman natin malapit na po ang 2028 at sila po'y takot na takot dahil alam nila na malakas itong si VP Sara at ang kanilang the only way na mapatumba si VP Sara sa kung sabihin na lang natin na alam nilang talo na sila sa 2028. So ito na lang yung tanging paraan nila para makalusot sila kung gusto nilang mamuno sa 2028. Okay? So nakakatawa yan. So yan po ang isa sa mga itatalakay natin at meron pa tayong maraming reaction video ng sinabi ni Kiko Berzaga at itong si Robin Padilla. I-react rin natin yung mga sinasabi nila. No? At itong si Bongbong Marcos, nakakatawa yung self-entitled na sinabi ni Bongbong Marcos at magre-react rin tayo doon. Okay? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha, para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating bansa. At sa mga first time lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. Okay? Sa mga first time lang dito ha, pindutin nyo lang yung subscribe button. Okay, unahin muna natin itong sinabi ni Kiko Barzaga. Tayo po'y magre-react dito ha, which is ako, agree naman ako sa sinabi ni Kiko Barzaga. Sabi dito ni Congressman Barzaga's statement on the sedition cases. Okay? Legit po ito. Galing po ito sa page ni Kiko Barzaga. Sabi ni Kiko ay, ako lang ang congressman ako lang ang congressman na makukulong hindi dahil sa pagnanakaw, pero dahil kinalaban ko ang mga magnanakaw. Pero ganito talaga ang sitwasyon ng bansa natin. Ang sistemang nagpapayaman sa mayayaman at nagpapahirap sa mahirap. Ayan, Representative Kiko Barzaga. Alam mo, yan nga ang problema natin dito sa Administrasyong Marcos na ito. Marami ng beses na na-experience natin na yung mga politiko o mga government officials na matino na nagsiservisyo sa ating bansa ay yun pa yung mga ginigipit nila. Tingnan nyo what happened ni former President Duterte, di ba? Sa kainggitan nila kay Tatay Digong, pinahuli nila, hinayaan lang nilang makidnap ng mga ICC, di ba? Sino pa? Si VP Sara, ginigipit siya doon sa ibinabato ng kung ano-anong mga accusation nila dito kay VP Sara, di ba? Kasi alam nila na nai-insecure sila sa mga ginagawa ni VP Sara na nakikita ng taong bayan. Ang tunay na serbisyo ni VP Sara ay ang tanging paraan nila para matalo si VP Sara ay dumihan ng putik. Okay? Kahit anong mga akusasyon ang ibinabato nila, which is tama itong si Congressman Barzaga dito. Okay? Siya rin ang isa sa mga example na siya pa yung inimulat niya ang mata ng taong bayan na
Heto ako, ha? Gusto ko na imulat ang mga tulog nating mga kababayan na marami po ang katiwalian, marami po ang nagkukurap na mga kawatan, na mga congressman, tapos siya pa ngayon ang gustong ipakulong ng House of Representatives. Okay? Kasi takot sila. Ganyan po. Takot sila kay Kiko Barzaga. Kasi si Kiko Barzaga hindi ito hihinto na magsiwalat ng mga kasalanan ng mga kongresista eh. Hindi siya takot. Yan ang nagugustuhan ng taong bayan sa kanya. So, ang sa akin lang dito, kay Kiko Barzaga ay tama yung ginagawa mo. Patuloy ka lang. Okay? Kasi ikaw lang ang mga ilan na lang kayong hindi kayo takot yung lumalaban. Ika nga sabi ni Atty. Torion, let's exercise our freedom of expression. 'Di ba? So ako po, sang-ayon po ako dito kay Kiko Barzaga. Ito naman, alamin rin natin itong sinabi ni Robin Padilla. Sinabi po ito ni Robin Padilla kasi pumutok yung balita na kung ano-ano na namang paninira ang ginawa nila kay VP Sara. So ito yung sinabi ni ni Robin Padilla patungkol kay Vice President Inday Sara Duterte. Na sinabi niya, ito raw si VP Sara was never gunning for presidency even during the campaign in 2022 according to Senator Robin Padilla. Saksi itong si Robin Padilla na si VP Sara po ay hindi po hungry na maging presidente. Halos nga si VP Sara ayaw niyang maging vice president at that time. Itong kampo ni BBM, sina Senator Aimee at that time, ay talagang sinusuyo at fino-force nila si VP Sara na makitandem dito kay BBM. So yung mga sinasabi ng mga dilawan, piklawan at mga loyalista na VP Sara is atat na maging presidente, that is the opposite sa tunay na ugali ni VP Sara. Yan ang katotohanan eh. Okay? Padilla said he was neither heard nor felt Duterte had aspired or planned a presidential bid even when supporters were practically begging her to run. 'Di ba? Kung maalala po natin ay kahit nga ang mga supporters ni VP Sara na mismo ang nagsabi na you run for president, you run for president. They are begging na si VP Sara ay tumakbong presidente. Pero dahil si VP Sara ay hindi po atat na atat maging presidente, ang ginawa niya, tumakbo siya vice president para suportahan ang tandem nila kay Bongbong Marcos. Kaya nga, sabi nila si Bongbong Marcos walang utang na loob yan. Okay? So, yan po, sa pagkakilala ko po kay Inday Sara at sa tagal ko bilang personal na kaibigan ni Digong, sabi ni Robin Padilla, kahit kailan hindi ko naringgan o naramdaman na may plano si Inday na maging Pangulo. Saksi si Robin Padilla dyan. Never yan nangarap si VP Sara maging presidente. Napaka-impossible na hindi ko malaman. Napaka-impossible na hindi ko malaman dahil campaign endorser ako ng mga Duterte. Saksi si Robin Padilla ha. Lalaking-lalaki to, hindi to magsisinungaling. Okay? So, ibig sabihin, saksi si Robin Padilla na itong si VP Sara ay hindi atat na atat maging presidente. Yung iba dyan, atat na maging presidente eh. Halos nga ayaw nang magbitiw sa pagiging presidente. 'Di ba? Kung maalala ninyo, yung PIPI nila, People's Initiative. Gusto pa yatang maging prime minister itong si Bongbong Marcos, 'di ba? So, tama ka diyan, Robin Padilla, no?
pinatunayan mo lang na si VP Sara ay totoong brave, hindi po siya insecure. Okay? Pero sa 2028, I think VP Sara will like to run. Kasi naaawa na si VP Sara sa bansang ito. Masyado nang inaapi ang taong bayan sa administrasyong Marcos. Yun ang katotohanan. Okay? Ito, punta naman tayo dito sa itong kumakalat na issue. Okay? Itong patungkol dito kay Madriaga. Okay? Ito yung bagong paninira nila. Na ito raw si Madriaga ay parang bagman raw ito ni VP Sara. Okay? Tumatanggap raw si VP Sara ng mga pogo na mapera at pera ng mga drug lords raw o drug dealer para makatulong sa kampanya niya sa 2022. At hetong ito yung lawyer ni Madriaga parang sinuportahan pa niya si Madriaga na itong affidavit raw ni Madriaga ay parang sumusuporta siya na totoo na si VP Sara raw bumibisita doon kay Madriaga sa kulungan. Ito panoorin natin. That were cited in the affidavit, you have, I think, a 33 million in one particular letter C, 1 billion pesos cash inside Supergrandia. How do we know this to be to be an accurate accounting of the money involved? Kasi ang malaki-laking pera to 1 billion. Actually, tinatanong ko rin yan Siyempre, sobrang laki niyan. Sabi ko, binubilang mo ba? Binubuksan mo ba? Kumukuha ka ba? Ang sabi niya, may mga pagkakataon mismo na pag binigay sa kanya yung kotse na may susi, sinasabi na kung magkano laman yan, o 1B yan, o 800 yan, or 80 yan. Sinasabi sa kanya yung amount. Let's say may bag drop. Kung iiwan niya sa mall, alam niya yan. At sabi pa nga niya, attorney, siyempre intel naman ako, pag naglapag ako ng susi sa gulong, didistansya lang ako, titingnan ko kung sino yung kukuha. Nakikita ko. Yan raw ang sinabi ni Madriaga sa kanya attorney na niya yung Madriaga. Play. Minsan mga tao ni BP, minsan related sa ombudsman, basta alam ko yung amount kasi sinasabi sa akin. Tapos yung dinidescribe pa nga niya yung mga duffel bag, paano mo nasabing 30 o 35 yan o 40? Attorney, siyempre binubuksan ko yan. Pag maluwag ang pera, yung duffel bag na yan, alam ko yan, naglalaro sa 30. Pag siksik talaga yun, naglalaro sa 50 yan. Kasi binubuksan ko naman. Ako talaga naghahatid, sabi niya. Marami siyang binanggit na mga places kung saan naghahatid. Siyempre, as lawyer, hindi naman tayo basta naniniwala agad. In fact, habang ginagawa niya yung installation niya, sinusulat niya. Ako na yung nagko-cross-examine sa kanya Diba? Parang mahirap kasi maniwala sa kwento lang. Kailangan natin supportahan yan. Pero, ang unang in-establish muna namin dyan, yung connection niya kay VP Sara, nakita ko yung So, parang siya pa ang nag-cross-examine dito kay Madriaga, yung self-confessed bagman. Okay? At sa tingin ko, naniniwala naman siya. Facebook niya, tapos yung mga photo na pinadala from the family, talagang nagtrabaho siya sa pamilya ng mga Duterte. Binigit pa yung Pangulong Duterte dito sa paragraph 22. Although mukhang through a call lang, ang sabi niya, this delivery was later verified through a call from President Duterte himself, who confirmed that the vehicle was received by those two men whose names I can no longer recall. But how is he certain that this was the President himself who made the call? Actually, sabi niya, attorney, pag nakuha mo yung phone ko, may code ako sa number ni former President. Ang tawag namin, ang code ko sa phone niya, I think MC. Yung iba daw CM, siya ang code MC. So, talagang nagre-report siya talaga kay former President Duterte, sabi. Ano sir yung code? Ano po yung SP? Ang code niya is, kasi pag CM, City Mayor, pag MC, binaliktad daw niya. So, yung iba daw sa code sa phone ay CM, sa kanya daw MC. City Mayor. Dati, yes, dati. Code nila yun Okay. So attorney, hindi to katulad nung kay Bicoy. Hindi naman siguro. Testimony ni Bicoy di ba? Meron pa daw tato sa likod. Kasi ito lang yung argumento ko sa kanila, di ba? Ang ganda ng paliwanag nila na involved talaga itong si Madriaga. May code raw sila
na nakalagay yung number ni VP Sara, MC o CM, City Mayor. I-prove nyo yan. Di ba? I-prove nyo yan na merong text messages. Kasi maniniwala kami. Kasi kung meron lang siyang number ni VP Sara, kahit naman siguro sino, di ba? Kung ikaw mayor ka, no? Siguro kung presidente, mahirap na presidente o vice president, mahirap na kunin yung mga numbers yan. Pero kung mayor ka, madali naman kunan yung number ng mayor, di ba? Especially na magkasama kayo dyan, nagtatrabaho. So, makukuha mo talaga yung number. Pero, ang gusto naming malaman na kung totoo na humahawak ng pera itong si VP Sara na inaccuse ninyo sa Pogo at dito sa mga drug dealer, patunayan nyo na merong text messages galing kay VP Sara, exchange of text messages from Madriaga and VP Sara. Ganun lang kasimple. Kung hindi kayo makapagbigay ng ganyan, wala. Paninira pa rin. Very obvious. Very obvious. Doon daw yung bank account, etc., etc. Actually, yung ginawa po namin yan, sir, yung kanyang handwritten notes na sinamarize niya tong kwentong to, nakatabi sa amin yung sulat kamay niya. So, bukod sa affidavit na to, meron siyang sulat kamay. I had 2 sets ng salaysay niya na pinag-join lang namin yung statement. Para talagang sa kanya galing to, inayos lang namin into an affidavit form. Nakailang visit kami dyan since October last week. I think second week ng October, nagsisimula na kami dumalaw dyan. And I heard kanina yung pagdalaw doon ni BP sa Annex 2. Actually, confirm yung pagdalaw doon. I think twice. Yes, confirm. Pagdalaw sa? Confirm na. Yung pagdalaw sa Annex 2, it is confirmed. Ni VP Sara. Sir, What's the story behind that? Why is the VP still visiting this person, your client? Why is the VP still visiting him? And when was... Yan ang malaking tanong. Kung totoo na binibisita ni VP Sara sa kulungan nitong si Madriaga, ang tanong bakit? Parang nakita ko na itong istorya na ito eh. Ha? Ginawa na yan dati ni itong istorya na ito ni Dilima. Yung kay Dilima may video, nagsayaw-sayaw pa nga sila, 'di ba? May video pa nga na nandoon sa loob si Dilima sa kulungan, no? Parang ini-invite sa mga merong mga party doon. Mag-provide kayo ng video rin. Kung totoo na si VP Sara ay bumisita doon, 'di ba? Ganun lang kasimple. Kung hindi kayo makapag-provide, wala. Hearsay pa rin, paninira pa rin. Last time? Well, ang alam kong pag-visit nangyari yung isa sa November. Di ko lang alam kung magkasunod sa November, pero... November this year? We have verified, this year. We have verified information na dumalaw dun si VP. Minsan naman yung kanyang USEC, si Joyce dapat. Meron silang pinalabas na plan doon is that yun daw ang mga anak ng detainee pag-aaralin ng Office of the Vice President. Something like that. Pero hindi daw bumaba si Caramil noon para humarap kay VP Sara. Ayaw niyang humarap. So, pero confirm yung visit na yun. We have checked at may mga nagsabi sa aming mga BJMP guards. Madaling sabihin na confirm na yun. Confirm na nangyari yan. Nasaan yung ebidensya? Magpalabas ng ebidensya, attorney. Huwag puros bula ng bibig, di ba? Validated namin from other sources na talagang dumating si VP Sara doon. Attorney, so it is on the record sa BJMP yung Hindi ko lang pagdalaw? alam kung na-record nila, pero we have Because lahat ng, confirmed. all the visitors will be... Ang gulo mo kausap. Hindi mo pala alam kung may record, so hindi kayo sure. Di ba? Bakit kayo nagbibigay ng statement na ganyan na hindi nga kayo sure na merong records? So, paano ninyo yan mapapatunayan ngayon? Di ba? Wala. Sablay. Ay, nako. For it, right? Yes, especially hindi naman lawyers, pwedeng- may record Especially kami. high-profile visitor, Oo. VIP. Except high profile, kung nire-record nila sa logbook, I doubt hindi ko alam. Hindi, ire-record yan. Kung si VP Sara pumunta dyan, Vice President, talagang ire-record nila yan. Kilalang tao si VP Sara, ire-record talaga nila yan. Di ba? Pero kami, lahat ng visit namin nandoon, pati yung Notary Public nag-visit, nakalagbook kami. Mm. Meron kaming ID, pinipicturean nila yan. And during the meeting, pinipicturean nila kami. I doubt lang ho
kung gagawin nila yon kung nandun si BP Sara. Pero confirm I doubt, 'di ba? Ang ending niyan wala. Sasabihin nyo na naman, I doubt, baka vice presidente, hindi nila gagawin yan. Sus, palusot ninyo. Lumang, hindi kami pinanganak kahapon, attorney. po yan, marami yung BJMP guards na nagsabi sa amin na dumalaw doon. Yes. Okay, so, yun po ang statement ng lawyer ni Madriaga. Ngayon naman, itong post ng VOVPH, no? Ito naman yun. Ito, kanina, yung napakinggan nyo kanina, lawyer yun ni Madriaga, yung self-bagman di umano ni VP Sara. Lawyer yun ha, lawyer. Same lawyer of self-confessed drug lord na si Kirwin Espinosa. Lawyer pala ito ni Kirwin Espinosa. Mas lalo kang hindi papaniwalaan dyan, attorney. No? Yeah, may reputasyon ka na palang Ay, nako. Di man lang kayo nag-effort maghanap ng ibang cast sa drama nyo. Masyadong scripted eh. Di ba? Maghanap naman kayo ng cast. Di ba? Na tama. Ang kinuha nyo pa, lawyer pa talaga ng dating ni Kirwin Espinosa. Nakakatawa ito. Si Kirwin Espinosa, nakalabas sa kulungan under the Marcos administration. Lawyer ito ni Espinosa. Di halatang halata kayo, makamarcos kayo, di ba? So kung magawa man lang kayo ng script, gumawa naman kayo ng ibang cast. Di ba? Ito yung budol na cast di ba? Sabi pa dito ni Mike Navallo sa Twitter naman ito, sa X, no? Sabi ni Mike Navallo, Espinosa's lawyer. Yung kanina, yung nagpa-interview doon sa One News. Raymond Palad ang pangalan ng lawyer na ito. Basically, binabawi niya or nire-recant niya whatever statements na sinabi niya kay Senator De Lima, which is implicated, Senator, sa illegal drug trade. Booking ka ngayon. Binawi na niya. Bakit mo binawi, attorney? Di ba? Nirecant na niya ang whatever statement na sinabi niya ni De Lima na implicated Senator as illegal drug trade. Bakit ba? Kakampi na kayo ni De Lima? Noon, sinabihan mo na may kinaugnayan sa illegal drug trade. Ngayon, kakampi na kayo? Binawi nyo? O saan yung credibility mo niyan? Maniniwala pa ba kami? Di ba? Ganun lang kasimple. Ang taong nagsisinungaling, mabubuking. Yan lang. Simple lang yan. Ito pa. Itong nasa gilid, yan raw si Madriaga. Ewan ko lang kung totoo yan kasi maraming speculation. Merong nagsasabi, hindi yan si Madriaga o ganon, ganyan. Ewan ko lang kung yan ba talaga ang tunay na mukha ni Madriaga. Pero ito yung binalita ng Politico. Philippine Army Colonel Raymond Dante Lachica, itong nasa gilid strongly denied allegations linking him to the supposed operations detailed in affidavit of Ramil Lagonoy Madriaga. Dinideny na ni itong Philippine Army na si Raymond Dante Lachica kasi nasali po ang pangalan niya dito sa affidavit nitong self-confessed bagman raw ito ni BP Sara. Dito pa lang mismo itong si Philippine Army Raymond Dante Lachica, siya na mismo ang nagsabi na hindi totoo yung mga sinasabi nitong si Madriaga. Okay? Who has claimed to be a former bagman of Vice President Sara Duterte. So, Madriaga, who? AFP Colonel
AFP colonel denies ties with Sara Duterte's alleged bagman. Wala na. Sira na ang kredibilidad nitong si Madriaga. Halatang halata po na scripted, halatang halata po na may nag-utos siguro dito kay Madriaga. Kasi alam na natin yung galawang ganyan eh. Yun bang alam mo na nasa kulungan na yung tao. So, paano mo mapapakinabangan yung tao? Hindi syempre, hindi natin alam, merong politician na ay gawin na lang natin itong bagman ni BP Sara. Gawin na lang natin ito. Total, wala naman itong silbi. Prisoner naman ito. Parang ganun ba? Kasi kahit anong mangyari, 'di ba? Wala ang taong ito, walang kredibilidad kasi pinili nyo pa yung nasa loob sa kulungan na magiging state witness ninyo sa kalokohan ninyo, 'di ba? Pinagtawanan lang kayo ng tao ngayon. Yan dini-deny na mismo ng Philippine Army na si Raymond Dante La Chica na wala, hindi totoo yung sinasabi ninyong Madriaga na yan. Ito pa. Ito yung nakakatawa pa rin na sabi ng VOVPH nakakatawa ito, sabi niya, wala ba silang group chat? Totoo, wala ba kayong group chat? Kasi dito, no? Sabi dito sa sa affidavit ni Madriaga, Sara Duterte allegedly offered perks, made threats to keep bagman silent. Di ba? So, syempre, pinapansin siya. Takutan at ligawan raw. Na, yan ang niya, accusation niya na tinatakot siya, nililigawan siya, no? Na inoperan siya ni VP Sara ng mga perks, nag-threaten raw si VP Sara sa kanya para tumahimik raw siya. Yan ang affidavit ni self-proclaimed bagman na si Madriaga. Pero dito naman, no? According sa attorney niya, yung napakinggan nyo kanina si attorney Raymond Palad, sabi niya dito, si Madriaga raw is feeling niya napapabayaan. Napabayaan siya. Inabando na siya ng mga taong tinulungan niya. Inabando na siya. So, gaano yan katotoo? Meron bang inabando na niligawan pa nga ni BP Sara? So, ano bang totoo? Sa affidavit saan ba kami maniniwala? Sa affidavit nitong si Madriaga o dito sa salaysay ng inyong attorney? 'Di ba? Kaya sinabi ni VOVPH, wala ba kayong group chat? Kasi feeling ni Madriaga, ayon kay attorney, napabayaan, inabando na. Pero dito naman sa sinabi ni Madriaga, inoferan ng mga perks. Sana kami maniniwala dyan. Dito pa lang, halatang halata, sir. Kung gumagawa man lang kayo ng palabas, yung pang Netflix naman, grabe naman itong pang comics lang itong ginagawa nyo eh. Alam nyo ba yung comics, yung dating 90s na binabasa natin? Yung comics ba na meron ngang mga nagpa-arkila ng mga comics o parang ganyan yung mga statement nila ba? Pang comics? Next time, sir, kung gagawa man kayo ng kwento, affidavit, na para gusto nyong makulong si BP Sara o ma-impeach, yung pang Netflix naman na production, di ba? Gagamit man lang itong kayo ito, mga kalaban ni BP Sara, kung gagamit man lang kayo ng bagong script, yung bagong cast naman, hindi yung galing sa lawyer ni Kerwin Espinosa, si Kerwin Espinosa, kaibigan ng Administrasyong Marcos, nagpapasalamat pa ni Bongbong Marcos kasi
sa panahon po ni Bongbong Marcos ay naabsuelto yung kaso niya. O, di syempre, yung lawyer connected pa rin. Ay, naku, nakakatawa itong mga ginagawa nila. Eto pa, yung panghuli nating ire-reaction. No? Kayo nang humusga dito sa sinabi ni Bongbong Marcos, ha? Pakinggan natin itong sinabi ni Bongbong Marcos at tayo'y magre-react dito. My hope and the reason the structural change is important is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong na simula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Do it in such a way that it will continue, it will even get better, especially if we choose our president as well. So, parang sinabi niya na yung mga magaganda kong ginawa, dapat maipatuloy yun. Yan ang sabi niya. Para bang nagmamayabang siya na maganda yung nagawa niya bilang presidente. Hello, Mr. President. Wala man kang nagawa na maganda. Imagine ha, sa panahon mo, ang daming korupsyon na nangyari. Tapos, you are hoping na yung mga magandang ginawa mo ay maipatuloy sa susunod na maging presidente? Di ba? Nakakatawa nga eh. Gusto ka na ngang palitan ng bilang presidente sa taong bayan eh. Gusto ng taong bayan na ma-impeach, mag-resign ka na. Tapos sasabihin mo pa na, sana naman ang susunod na presidente ay ipagpatuloy yung aking mga magandang ginawa. Ha? Are you sure? May maganda ka bang nagawa? Sure ka na ba dyan? Ha? Mr. President? Kasi parang kagaya rin yan sa Bukana Bridge. Di ba? Inaangkin mo na obviously it's the effort of former President Duterte and the money of China. Pero ano ginawa mo? Inangkin mo na isa sa mga 4 na negasiya mo. Pweh! Nakakahiya ka naman, Mr. President. Di ba? Ako ha, nagdududa nga ako eh. Itong mga ginagawa nila ngayon kay VP Sara, yung paglutang nitong si Madriaga, alam ko, may kinalaman po ang mga dilawan at mga loyalista dyan. Kasi hindi sila umubra sa confidential funds, hindi sila umubra. Kasi alam nila, yung impeachment trial na yan, malabo yan. Alam na kasi ng taong bayan ang modus, itong House of Representatives, na booking sila ni VP Sara na nagpapapirma. Di ba? Gaano kakapal ang mga House of Representatives? Pumayag silang pumirma kahit wala naman silang ebidensya na nagnakaw ng pera itong si VP Sara. For the sake na meron silang pera, for the sake of budget, talagang nilunok nila ang kanilang prinsipyo. O talagang walang mga prinsipyo itong mga kawatan na ito. Di ba? Kasi po, alam nyo sa totoo lang, ngayong this coming 2028 election, sa totoo lang, ang hirap na makakita na honest na politician. Ang hirap na makakita na isang politician na tunay at may malasakit na magserbisyo sa taong bayan. Kaya ang payo ko sa inyo taong bayan, hanapin nyo yung hindi kayo binibigyan ng pera during election. Yan kasi ang sakit natin eh. Nakukuha tayo sa pera. Because you receive money during election, you receive money, binoto nyo naman. Anong resulta ngayon? Yung ibinigay nila na pera sa atin, wala. Ninakawan pa nga tayo eh. Di ba? Kung sa negosyo pa yan, lugi na tayo. During election,
Let us say ah, nakakuha kayo ng 500 pesos to 1,000 pesos. Ang saya-saya nyo. 500 to 1,000 pesos within 3 days, ubos na yan eh. Di ba? Pero, ang nakaw na pera na itong mga politicians na ito, no? Kasi magnanakaw yan eh. Okay? Silang mga nagbibigay na pera, nanakawin nila yung pera natin para mabawi yung binigay nila sa atin. Yung ninakaw nila, billion-billion ang ninakaw nila. Millions, billions, pero yung binigay nila sa atin, 500 pesos, 1,000 pesos, and that's what you call justice? Pweh! Sa totoo lang, no? Kung hindi pa rin tayo natuto sa ganyang mga usapin, this coming 2028 election, tanggapin nyo ang pera. Sige, tanggapin nyo ang pera, pero huwag nyong iboto. Yung mga politicians na namimigay ng pera, huwag nyong iboto. Kasi magnanakaw yan sila. Tandaan nyo yan. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano sa tingin ninyo? Naniniwala ba kayo na itong si Madriaga ay isang budol at isang scripted na bagman? Mag-comment kayo. Ilatag nyo ang inyong argumento sa comment section at babasahin natin yan. Okay? At ano ang masasabi nyo sa kayabangan ni BBM? Bakit nasabi niya na I hope ipagpatuloy nila ang mga magaganda kong ginawa kahit naman walang magandang nagawa siya? Bakit mayabang si BBM? Ilatag nyo ang inyong opinion, reaction, comment sa comment section. Okay? At babasahin natin yan. Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating bansa. And sa mga first time dito sa aking channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo sa ating mga balita. Basta pindutin nyo lang ang subscribe button. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.